Ano, hindi na ba kayo makatiis mabuhay? Kahit isang bibe, hindi nyo man lang palalampasin. Bumagsak na talaga ang dangal ng sek ng yuling. Imbes na mag-alaga ng halimaw, nag-aalaga kayo ng gulo sa bahay. Kung hindi nyo kayang mag-cultivate, wag nyo nang ipilit. Mamatay na lang kayo ng maaga para makapag-reincarnate agad. Lintik na bibi ka, oras na mahuli kita. Titiyakin kong kakatayin kita at gagawing masarap na sabaw. Kahit 3 pa ang binti nyo, hindi nyo mahahabol ang 2 binti ko. Tapos nangangarap pa kayong kainin ako. Siguro ang spirit beast mo ay isang palaka lang, no? Mamatay ka na. Senior Yang, dahan-dahan lang po. Kapag namatay ang bibe, wala tayong maibibigay kay junior sister. Humanap na lang tayo ng iba para sa kanya. Sa araw na ito, kailangang mamatay ng bibing ito. Hehe, hindi mo ako tinamaan. Ayoko na kayong kalaro, bye. Hinihingal na ako, hindi ko na kaya. Ang yulong steps ay hindi gumagamit ng spiritual power. Pero nakakaubos naman ng lakas ng katawan. Sige na, naging bibi na nga ako. Pinalayas pa ako ni Master sa bundok. Nawala na ang cultivation ko, tapos hinahabol pa ako para patayin. Anak ng bibi naman ang malas ng buhay ko. Kapag tumakbo ako ng walang tago-tago, magiging roast duck na ako rito. Kasama, may masasamang tao na humahabol sa akin. Pahiram muna ng damit mo, magtatago lang ako. Hoy, may nakita ka bang bibi rito? Kulay puti iyon. Habulin nyo. Ang pangalan ko ay Kian Kian. Kian mula sa Kiangkun. Kian mula sa mababaw. Salamat sa pananahimik mo, kasama. Iniligtas mo ang maliit kong buhay. Ano nga palang itatawag ko sa iyo? Ang lakas ng kagat mo, ha? Eksaktong-eksakto pa ang pwesto ng kagat mo. Tungkol doon. Madilim kasi sa loob kaya wala akong makita. Kaya naman, pananagutan ko ang ginawa ko. Iniligtas mo ako. Kaya may utang na loob ako sa iyo. Nakagat kita at nasaktan. Babayaran din kita. Sige na, sabihin mo na. Anong kabayaran ang gusto mo? Spirit stones. Wala ako niyan. Gamot. Wala rin. Talisman. Lalong wala. Kasalanan nito ng matandang iyon, wala siyang modo. Isang sampan lang, pinalipad na ako palabas ng sek. Hindi ko man lang nadala ang singsing ng Kiangkun. Lahat ng ari-arian ko, naiwan sa sek. Pulubi ka pala eh. Ang mga kayamanan ko ay nasa loob ng sek. Sumama ka sa akin pabalik sa sek. Dodoblehin ko ang ibabayad ko sa iyo. Ano sa tingin mo, kasama? CJ. Ayun, mabuti naman. Deal na tayo, ha? Sige na, itodo mo na ang pagiging mabait. Mangisda ka naman ng malaking isda. 2 oras na akong hindi kumakain. Gutom na ako. 3 araw at 3 oras na akong naghihintay, wala pa rin kumakagat. Matindi rin pala ang pasensya mo, kasama. Nga pala, hindi mo pa nasasabi sa akin ang pangalan mo. Dixiu. Xiaoxiu pala, ha? Tawagin mo ako sa buong pangalan ko. Masyado namang formal yan. Kung hindi mo gusto, papalitan ko na lang. Tawagin na lang kitang King King. Ang sarap pakinggan. Parang ang lapit natin sa isa't isa. Tawagin mo ako sa buong pangalan ko. CJ. Xiao King King. Huwag ka nang mamingwit. Delikado kapag bumalik sila bigla, lagot tayo. Alis na tayo. May kakaibang kayamanan na lumitaw. Ano yun? Sabihin mo na agad. Nabalitaan kong bumaba ng bundok ang junior sister para mag-ensayo. May nakuha ka ba? Nabalitaan. Belix One King. Huwag mong isiping hindi ko alam. Noong araw na pinalayas ako ni Master sa bundok, nagtatago ka lang sa dilim at tinatawanan ako. Inaasikaso ko ang lahat ng gawain sa sekta. Sobrang busy ko, ni hindi na sumasayad ang paa ko sa lupa. Saan naman ako kukuha ng oras para panoorin kang palipari ni Master Palayo sa Wushang Peak? At nagiling-giling ka pa sa ere ng 10 beses. Parang bulalakaw na nawala na lang bigla. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Kapag hindi mo pa sinabi, puputulin ko na to. Muntik na akong malaga at makain ng iba. Wala ako sa mood makipagbulahan sa iyo. Huwag, sasabihin ko na. Bumukas ng mas maaga ang Sumi Wonderland. Sa tingin namin ay sa mga susunod na araw na ito. Sa Wushang Peak, ikaw lang ang junior sister namin. At pasok ka sa mga kailangang katangian. Kaya gusto mo akong papuntahin doon para mamatay. Sa ganoong klaseng lugar, lahat ng cultivator na pumapasok doon ay nasa True Immortal Realm pataas. Anong gagawin ng isang hamak na foundation building na tulad ko doon? Utos ito ni Master, ang ating nakatatanda. Junior sister, wag mo namang pagalitan ang brother mo. Ayoko, hindi ako pupunta. Sabi ni Master, nasa kanya ang munti mong imbakan ng kayamanan. Kapag hindi ka pumunta, alam mo na ang mangyayari. Nakakainis. Kapag hindi ko nabawi ang mga gamit ko, hindi ko mababayaran ang mga pangakong danyos ko. So, junior sister, pupunta ka ba o hindi? Babalik na ako sa sekta ngayon din.
Dati, gustong-gusto kong bumaba ng bundok. Pero kahit anong gawin ko, ayaw niyo akong payagan. Ngayon naman, tinatakot niyo akong bumalik para sa walang kwentang wonderland na yan. Si Master ay isang malaking salbahe. Matandang salbahe. Hihintayin namin ang pagbabalik mo sa sekta, junior sister. Ah, nakakagigil talaga kayo. Ha ha ha. Anong tinatawa-tawa mo? Ngayon lang ako nakakita ng baby na nagagalit ng ganyan, nakakaaliw. Quack. Sasakay ka ba o lilipad ka na lang mag-isa? Masaya ba sa sinasabi ninyong Wonderland kanina? Nabalitaan ko lang din pero hindi pa ako nakakapunta. Ang Ksumi Wonderland ay hindi lang ang lugar na may pinakamaraming yaman. Kilala rin ito bilang isang napakadelikadong lugar. Gusto mong pumunta? Kung ganoon, sumama ka na sa akin. Para mabantayan natin ang isa't isa. Babantayan mo ako. Bakit, hindi ka ba babantayan ng mga kasamahan mo sa sekta? Heis, ang katayuan ko sa sekta ay parang dagang kanal na pinandidirihan ng lahat. Huwag na nating pag-usapan yan. Masakit lang sa bangs kapag naalala ko. Sa bilis mong yan, aabot kaya tayo. Kaya yan. Si Yao King, kapag nakakita ka ng bundok na mukhang tambay, tawagin mo ako agad. Bundok na mukhang tambay. Kaya pala ito ang tinatawag na bundok ng liulang. Gising na, nandito na tayo sa bundok na sinasabi mo. Ahaha. Buwisit na marka ng sekta na iyan. Bakit kailangan pang itira ng sekta nyo ang batong bundok na ito? Dahil ang King Stone ay may taglay na swerte ng mga ninuno. Maraming disipulo ng sekta ang pumupunta rito para magmeditasyon. Kahit patayin nyo pa ako, hindi ako magmemeditasyon sa harap ng poste na to. Kian, bilisan mo at magtipon na sa Xiaoyao Peak Square. Boses iyon ni Belix Wanking. Xiao, hintayin mo muna ako rito saglit. Huwag kang lalayo, ha? CJ. Heto na ang palamunin. Mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sa itik na to. Mabait lang talaga ang sect leader natin. Wala man lang pinagbago ang antas ng cultivation. Sayang na sayang ang resources. Pabigat lang yan kapag pumunta sa Wonderland. Kawawa naman sina senior brother at senior sister, may kasamang pabigat. Sana lang ay hindi mapahamak ang mga senior dahil sa kanya. Ang yabang talaga ng isang to. Gusto ko na siyang saksakin ng espada ko. Ito ang gun si Thread. Gamit ito. Masisigurado nating hindi kayo magkakahiwa-hiwalay sa Ksumi Wonderland. Wow! Ayos to. Sa wakas, hindi na tayo kailangang mag-alala na maligaw. Ah! Kian, anong ginagawa mo? Sect leader. Ayokong sinasakal ako sa leg. Pwede bang sa ibang parte mo na lang ako hawakan? Maraming salamat, Sect Leader. Sa pagpunta ninyo sa Wonderland, hanapin ninyo ang damo ng Xianling, Jinfu at Yulingzi. Pati na ang Twin Flowers, Tianhon at Jingxing Lotus. Ang 6 na espiritual na halaman na ito, gaya ng dati. Bukas ang Wonderland sa loob ng 15 araw. Habang naghahanap ng mga halaman, pangalagaan ninyo ang inyong kaligtasan. Puno ito ng panganib. Tandaan nyo palagi ito. Kapag hindi nyo kaya ang kalaban, tumakbo kayo. Kaligtasan ang unahin. Naintindihan nyo ba? Naintindihan po. Mabuti. Mingyu, ito ang gabay para sa mga espiritual na halaman. Itago mo itong mabuti. Ikaw ang mamumuno sa pangkat na ito. Siguraduhin mong mababantayan mo ang lahat. Ang buong sekta ay maghihintay sa inyong ligtas na pagbabalik. Opo. Guro. Bluebird. Aalis na ba tayo agad? Hindi ko pa nababawi ang gamit ko kay Guro. O baka naman nasa kamay mo na ang gamit ko. May nakalimutan pa akong sabihin sa iyo. Natatakot siguro na baka itakas mo ang kayamanan at maglaho na lang. Ibibigay niya lang iyon pagbalik mo galing Wonderland. Belix Wanking, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Huwag ka nang magalit, junior sister. 15 araw lang naman iyon. Mabilis lang lilipas ang panahon. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Pupunta rin siya sa Ksumi Wonderland. Pwede ba natin siyang isabay? Dahil siya pala ang nagligtas sa iyo. Isama na rin natin siya. Siya nga pala. Junior sister. Sabi mo muntik ka na raw malitson. Anong nangyari? Unang beses mo palang bumaba ng bundok, wala ka namang kaaway. Sino ang gustong maglitson sa iyo?
Iyong mga gunggong mula sa sect ng Yuling. Talagang inakala nilang bibi ka. Malamang, ano pa nga ba? Eto. Ha 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 ha. Nakakapagtaka, bakit tumatawa ang sect leader habang yakap ang isang baybay? Larga na. Ipakikilala ko kayo. Siya si Dixiu, ang tagapagligtas ng buhay ko. Kahit sino na lang ba ay isasama mo sa sekta? Hindi ka ba natatakot na magpasok ng lobo sa loob ng bahay? Ping Wei, masyado ka ng mayabang. Anong ginagawa mo? At mo, inaaway niya ako. Jera na ba ito? Medyo malakas lang ang boses ko. Kailan ko siya inaway? Araw-araw walang ginagawa. Alam lang ay magkunwaring mahina. Para kumuha ng simpatya, umaasa lang sa lakas ng iba. Moshiji, minumura pa niya ako. Chen Yishan, ikaw ah. Pasensya na. Sa ilalim ng mabilis na paglipad ng Bluebird, pagkaraan ng isang oras, nakarating na sa Ksumi Wonderland, ang lambak na malapit ng lumitaw sa mundo. Iyon ay isang napakalawak na lambak, matatagpuan sa hangganan ng Lingzhou at Maizhou. Sa loob ng lambak, sa lupa at sa himpapawid, nagtitipon ang napakaraming mga cultivator. Kabilang ang Sword Cultivators ng sect ng Qingyun, ang Buddhist Cultivators ng sect ng Fanyin, ang Array Cultivators ng sect ng Wanxiang, kasama ang mga karwahe ng sect ng Wanxiang, ang Array Cultivators ng sect ng Wanxiang, ang Beast Tamers ng sect ng Yuling, ang Talisman Cultivators ng sect ng Xuanling, ang Alchemist ng sect ng Shendan. Itong 7 malalaking sekta ang pinakakilala. Ang kanilang mga uniforme kapag pinagsama-sama ay parang mga bulaklak na namumukadkad sa tagsibol. Ang mga cultivator na naroon, tahimik na naghihintay sa pagbubukas ng Ksumi Wonderland. Iba ito sa ibang mga secret realm. Ang Ksumi Wonderland ay para sa mga mid-level na labanan. Pinapayagan ang mga cultivator sa antas ng Golden Immortal pababa na pumasok. Ang mga antas ng cultivation sa Immortal Realm ay nahahati sa Kai, Foundation Building, Golden Core, Nasanso, Spirit Severing, Dao Integration, True Immortal, Mystic Immortal, Golden Immortal, Zenith Heaven Golden Immortal, Quasi-Saint, at Saint. May kabuang 12 antas. Kaya naman, nagtipon dito ang 9 na lupain ng Immortal Realm. Ang mga pangunahing haligi ng bawat sekta. Ang 9 na lupain ay nahahati pa sa Lizhou, Kingshou, Maizhou, Shenzhou, Taihuashou, Fulongshou, Qianzhou, Dahuangshou, at Yutangshou. Mayroon ding Demon Domain at Eastling Sea. Ang 9 na lupain, isang dagat, at isang domain ang bumubuo sa Ancient Continent. Bawat lupain ay may kinatawang sekta. Sa Lingzhou ay ang sect ng Xiaoyao. Sa Qingzhou ay ang sect ng Shendan. Sa Maizhou ay ang sect ng Fanyin. Sa Shenzhou ay ang sect ng Qingyun. Sa Fulongshou ay ang sect ng Yuling. Sa Qianzhou ay ang sect ng Xuanling. Sa Dahuangshou ay ang sect ng Shenwu. Ang Yumingzhou ay medyo espesyal. Ito rin ang pinakamalawak na lupain sa 9 na lupain. Iyon ang teritoryo ng Ghost Cultivators. Biglang nagkaroon ng kakaibang paggalaw sa espasyo. Lumitaw sa himpapawid ang isang telang bolang kristal na may mga berdeng tuldok. Habang naglalabas ng liwanag ang bolang kristal, ang pasukan ng Wonderland ay lumitaw sa itaas ng bolang kristal. Sa isang sandali, ang mga cultivator ay parang mga dumplings na inihulog sa kumukulong kaldero. Isa-isang nag-uunahan sa pagpasok sa loob ng Wonderland. Nagpaalala si Bailix Wanking. Ang panahon sa loob ng Wonderland ay pabago-bago at sobrang lala. Mag-ingat kayo sa inyong kaligtasan. Kahit hindi kayo makahanap ng maraming espiritual na halaman, ayos lang. Maghihintay kami rito sa inyong paglabas. Seryosong tumango ang mga gi. Tumingin si Bailix Wanking sa kanyang junior sister. Hindi niya mapigilang magsabi ng isang pangungusap. Hoy, maliit na pasaway. Mag-ingat ka. Huwag kang magpakamatay doon sa loob. Nagningning ang mga mata ko. Kung hindi ako pupunta, wala nang panganib. Hindi ka pupunta. Gugulpihin ako ni Master kapag nangyari iyon. Iwinasiwas ni Bailix Wanking ang kanyang mahabang manggas. At biglang ipinadala ang grupo nila sa loob ng lagusan. Bailix Wanking, buwisit ka talaga. Dahil sa biglang paglutang sa hangin. Instinktibong kinagat ni Qianqian ang lailayan ng damit na dumaan sa itaas ng kanyang ulo. Isang panandali ang pagkahilo. Ang naramdaman ng lahat, lumapag sa lupa ang buong grupo. Matapos mabalanse ang katawan, pinagmasdan nila ang paligid. Ipinadala sila ng Ksumi Wonderland sa isang tiwangwang na lugar. Napapalibutan ang paligid ng mga lubak-lubak na bundok. Ang mga batong nakalantad ay may iba't ibang kakaibang hugis, may matatangkad at may mabababa. Biglang nagdilim ang makulimlim na langit sa isang kisapmata. Kasunod nito ang isang malakas na dagundong ng kulog. Bumuhos ang ulan mula sa langit na parang isinasaboy na tubig. Ang mga patak ng ulan na kasing laki ng beans ay siksik na bumagsak sa lupa.
Hindi lang iyon. May kasama pang kidlat ang ulan. Naglabas ang lahat ng pananggalang nakalasag para harangin ang mga kidlat na bumabagsak sa kanilang ulo. Sunod-sunod na kidlat ang tumatama sa mga pananggalang nakalasag. Habang kagat-kagat ko ang manggas ni Dixie, umayon ang katawan ko sa kanyang paggalaw. Sumuot ako sa maluwag niyang manggas at nagsabi, "Bakit nakatunga nga lang kayo riyan? Takbo na! Gusto niyo bang gawing target ng kidlat ang mga sarili niyo?" Nang marinig iyon, mabilis na lumipad sa hangin ang lahat. Ang mga kidlat ay parang may mga mata. Tinahabol sila para tamaan. Sumulyap si Dixie sa akin na nagtatago sa loob ng kanyang manggas. "Ang galing mo talagang humanap ng komportableng pwesto," sabi ng GC ng King Xiaopik na siksiyuksuan. "Senior Brother He, walang mapagtataguan sa malapit. Hindi solusyon ang patuloy na pagtakbo ng ganito. Masyadong mabilis maubos ang espiritual na lakas natin. Natatakot akong hindi tayo magtatagal," sabi ni Himingyu. "Magtiis pa muna tayo ng sandali. Baka may makita tayong ligtas na lugar sa unahan." Nanatiling tahimik ang lahat nang marinig iyon. Habang iniiwasan ang mga tama ng kidlat, naghahanap din sila ng anumang bagay na pwedeng masilungan. Makalipas ang mahabang panahon, lumingon si Himingyu para hanapin si Qianqian. Nang hindi makita ang kanyang anino, nagulat siya at sumigaw. "Nasaan si Auntie? May nakakita ba sa inyo kay Auntie?" Ang ihisi ng Juk-Xiaopik na si Hipanpan ay nakahawak ang dalawang kamay. Sa kanyang matambok na pisngi, "Diyos ko, dahil sa taranta ay nakalimutan kong tingnan siya," sabi ng Tiki ng Yuking Peak na si Fuxeolin. "Lagot na, tapos na tayo. Sa antas ng cultivation ni Auntie, hindi kaya tusta na siya sa tama ng kidlat." Ang GC ng Chayanshan Peak na si Lidao. "Ang daming kidlat na parang mga butas ng karayom. Paano pa namin siya magagawang alalahanin? Hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan siya ng sect leader na sumali sa Wonderland na ito. Sa cultivation level na God Transformation stage lang. Hindi ba't pampabigat lang siya? Paano na lang kung makasagupa natin ang mga dihi ng ibang sekta? Kailangan pa ba natin siyang iligtas? Madadamay lang ang buong grupo dahil sa kanya." Bilang disipulo ni Chen Kui, ang trato niya sa akin ay impluwensya ng aking guro. Si Yan Shuexiang, ang disipulo ng Wang Yupik, ay nagsalita ng may malamig na mukha. "Ligwa, ayusin mo ang pananalita mo. Kailan pa naging obligasyon mo na iligtas si Auntie?" Suminghal si Li. "Kapag nadamay ka na niya, tingnan natin kung ipagtatanggol mo pa siya," sabi ni Yan Shuexiang. "Kahit kailan at kahit saan. Ano man ang mangyari, palagi akong papanig kay Auntie." Sina Hipanpan at Fuxeolin ay sabay na nagsabi, "Papanig din ako kay Auntie." Sabi ni Li, "Kayo kasing tatlo, ang guro ninyo at si Auntie ay magkasama sa iisang linya. Kaya natural lang nakampihan niyo siya." Naningkit ang mga mata ni Fuxeolin sa pagngiti. "Kaya Li Jr., huwag kang magsasabi ng masama tungkol kay Auntie sa harap namin." Seryoso ang tono ni Himingyu pero may pagkamalumanay pa rin. "Iisang grupo tayo rito. Huwag tayong mag-away-away sa loob." Malumanay na sabi ni Kong Ling, ang disipulo ng Changqing Peak. Tama ang sinabi ni Senior Brother He. Lahat tayo ay magkakapatid sa sekta. Dapat mong alisin ang iyong kinikilingan, Li Jr., para tayo ay magkaisa. Lumingon si Li sa kabilang panig at hindi na muling nagsalita. Medyo naantig ang kalooban ko. Hindi ko akalain na may mga disipulong magtatanggol sa akin. Lumabas ako mula sa manggas at niyakap ang braso ni Dixie. "Nandito lang ako. Huwag niyo na akong intindihin. Protektahan niyo na lang ang mga sarili niyo. Matigas ang buhay ng patay na patong ito, hindi ako basta-basta mamamatay." Narinig ni Himingyu ang boses at napalingon. Bigla siyang nakahinga ng maluwag. Mabuti naman at ligtas si Auntie. Tinitigan ni Dixie ang puting pato na nakasabit sa kanyang kaliwang braso. "Magkakilala ba tayo? Dati pa man ay makapal na talaga ang mukha ko. 3 araw at 3 gabi tayong magkasamang natulog. Paano mo nasabing hindi tayo magkakilala?" Nang masabi iyon, sunod-sunod ang narinig na ubo. Lalo na si Lan Liu King, ang disipulo ng Ling Sipi. Nagkaroon ng bitak ang kanyang proteksyong kalasan. Halos tamaan na siya ng kidlat mula sa langit. Grabe ang chismis na biglang bumagsak. Mas nakakagulat pa kaysa sa kumikislap na kidlat. Nagbago ang tingin ng lahat kay Dixie. Sino ang mag-aakalang ang isang taong napakalamig at mukhang banal ay makikipagsama sa isang pato? Napahiya si Dixie. Mabuti pang huwag ka na lang magsalita. Biglang bumagsak ang napakalakas na kidlat mula sa langit. Nabigla ang lahat sa tindi ng tama. Nagmadali silang dagdagan ang lakas ng kanilang espiritual para patatagin ang kalasat. Sabi ni Fuxeolin, "Kung hindi pa tayo makakahanap ng mapagtataguan, maubos na ang ating lakas. Maubos na talaga ang ating enerhiya, kailangan na nating kumilos." Napakamot sa noo si Himingyu dahil sa tindi ng problema. Kahit uminom pa tayo ng mga gamot para sa enerhiya, hindi pa rin ito mahahabol ang bilis ng pagkaubos ng lakas natin. Napatingin si Qianqian sa isang bundok sa harap. Nakita niyang ang kidlat ay tumatama sa gitna ng bundok, bukod sa mga alikabok na tumatalsik. Ang mismong bundok ay mukhang walang kahit anong galos. Itinaas ko ang aking kanang pakpak at itinuro iyon.
Pumunta tayo sa bundok na mukhang likod ng kamelyo. Sa turo ko, napansin din ng lahat ang kakaibang katangian ng bundok na iyon. Nagbago sila ng direksyon at sa loob ng 2 hinga ay nakarating na sa paanan ng batong bundok. Binunot ni Himingyu ang kanyang mahabang espada. Iwinasiwas ang espada ng mabilis. Ang nagtatama ang enerhiya ng espada ay humampas sa bundok. Biglang lumipad ang mga alikabok sa paligid. Nang mawala ang alikabok, nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Nabutas na ang makapal na layer ng puti. Mayroong mga itim na kristal sa loob. Ang Swerky kanina ay nag-iwan lang ng 1 pulgadang gasgas sa kristal. Napasinghap si Hipanpan. Ano? Ang antas ng paglilinang ni Kuya He ay nasa rurok na ng Golden Immortal. Pero hindi man lang ito natinag. Ano ba itong bagay na ito? Napakasigasig at napakatigas nito. Piningkit ni Fuxia Olin ang kanyang mga mata. Kahit hindi ko alam kung ano ito. Sigurado akong isa itong pambihirang kayamanan. Nagmungkahisik si Yuxuan. Sabay-sabay tayong umatake. Tingnan natin kung mabibiyak natin ito. Maliban kina Qianqian at Dixie. Ang iba ay sunod-sunod na inilabas ang kanilang mga natal na sandata. Ang mga sinag ng espada ay sabay-sabay na humampas sa bundok. Nang maglaho ang liwanag ng mga espada, nagkalat sa lupa ang iba't ibang laki ng mga itim na kristal. Nang makita ng lahat ang kinalabasan, baka sa kanilang mga mukha ang pagkadismaya. Kahit maraming itim na kristal ang natapyas, ang lalim ng butas ay kasyang-kasya lang para sa isang tao. Muli silang inatake ng mga kidlat. Sunod-sunod na kidlat ang bumagsak mula sa itaas. Mabilis nilang pinalakas ang kanilang mga proteksyong kalasag. Ang mga kidlat ay dumaloy sa pader ng kalasag at bumaon sa lupa. Kumunot ang noo ni Himingyu. Ano ba talaga ang bagay na ito? Isang kasing laki ng kamaong kristal ang lumutang at nahulog sa palad ni Dixie. Pinagmasdan niya ito ng sandali. Binigkas ng kanyang manipis na labi ang 3 salita. Bato ng Mojing. Sinuwerte kayo. Pagkasabi niyon ay basta na lamang niya itong ibinalik. Nagulat ng husto si Himingyu. Ito pala ang pinakamatigas na mineral, ang bato ng Mojing. Narinig ko na ito sa aking guro. Ang bato ng Mojing ay napakahalaga at napakabihira. Ito, tiningnan niya ang tila pader na bato ng Mojing sa kanyang harapan. Natahimik siya sa sobrang pagkamangha. Si Hipanpan ay may halong kagalakan at pag-aalala. May tuwa at may lungkot. Tuwa dahil nakahanap tayo ng pambihirang mineral. Lungkot dahil hindi tayo makagawa ng kuweba para magtago sa kidlat. Binitawan ko ang braso ni Dixie at dahan-dahang bumaba sa lupa. Ako naman ang susubok. Ngumisi si Lee. Kaming 8 na ang nagtulong-tulong pero hindi kaya. Ikaw na nasa spirit transformation stage lang, bakit ka nakikisali? Ipunin mo na lang ang lakas mo. Kahit hindi magtagumpay, masasabing tumulong pa rin ako. Naghalukip-kip si Lee na may tonong pangungutya. Ano bang gagamitin mong pambiyak? Iyang mahaba at sapad mong tuka ng pato. Tama na. Huwag ka nang magpahiya rito. Hindi ko siya pinansin. Tumalas ang aking tingin. Isang piraso ng woody coins na kumikinang sa ginto ang lumitaw. Sige na, sugod. Umihip ang woody coin sa hangin ng 1 beses. Bigla itong lumaki ng 10 beses. Diretso itong bumangga sa bato ng Mojing. Nayupi ang bato ng Mojing dahil sa bangga. May lalim itong kasing haba ng 1 braso. Nga ang lahat sa gulat. Tumingin sila sa akin nang may hindi makapaniwalang mga mata. Ito ba talaga ang spirit transformation stage na alam nila? Ginamit ng lahat ang liwanag mula sa Night Pearl para maghukay ng bato ng Mojing sa kuweba. Matapos ang pagsusuri, 1/4 ng buong bundok ay gawa sa bato ng Mojing. Sapat na ito para gulantangin ang buong mundo ng mga immortal. Ang problema ngayon ay kung paano miminahin ang bato ng Mojing. Nagmistulang mga baliw na lobo ang lahat sa pagtatrabaho. Kahit pagod na sila, kakaunti pa ring bato ng Mojing ang nakukuha nila. Habang kumakain ng hita ng manok si Hipanpan, sinabi niya, "Auntie, hindi mo ba kayang gawin ulit ang katulad ng kanina?" Bigla na lang natuklap ang bato ng Mojing. Nakalubog pa rin ako sa damit ni Dixie. Nang marinig iyon, nanghihina akong sumagot. Ang auntie niyo ay pagod na, ubos na ang lakas ko. Ha! Natigilan siya sandali at nagsabi, "Auntie, may dala akong karne rito na nakakapagpanumbalik ng kapangyarihang espiritual. Gusto niyo bang kumain? Pero medyo malalaki ang hiwa nito. Kaya ko namang hiwain para sa inyo." Biglang nagningning ang mga mata ko. Kung may prutas at alak pa sana. Mas webe sana ang kainan. Tumawa si Hipanpan at nagsabi, "Prutas, meron ako niyan, madami. Pero alak wala ako." "Ako, meron," sabi ni Lan Liuqing. Habang may lumabas na gintong upo sa kanyang palad. Nagtanong si Qianqian, "Pamangking He, kamusta naman ang galing mo sa pagluluto?" Bilang isang certified na mahilig sa pagkain, dapat lang na master level ang luto ko. Itinabi muna ni Hipanpan ang hindi pa naubos na hita ng manok. At naglabas ng mesa, pagkaing espiritual, at mga kubyertos mula sa kanyang storage ring. Nag-angat siya ng manggas, at bihasang humawak ng kutsilyo para maghiwa ng karne. Napailing na lang si Fuxia Olin habang tumatawa. "Junior Brother He, ang taba mo talaga, hindi lang basta lumalaki.
Mahinang sabi ni Lixiao. Uminom na lang sana ng elixir. Bakit kailangang magpakapagod ng ganyan? Kahit mahina lang ang boses. Narinig pa rin ito ni Hipanpan. Ang elixir, pagkalunok mo, tapos na agad. Sobrang boring nun. Iba ang pagkaing espiritual. May talab na ng gamot. Malalasahan mo pa ang sarap. Busog pa ang tiyan mo. Grabe ang sarap. Tumawa si Himingyu. Kaya pala laging sinasabi ng master mo na maubos ang pera niya sa lakas mong kumain. Medyo nahihiyang umiti si Hipanpan. Kapag marami ang kinakain, mas mabilis din tumaas ang antas ng cultivation, di ba? Hindi nagtagal. Ang mahabang mesa ay napuno na ng mga pagkaing nag-umapaw sa lakas espiritual. Isang plato ng prutas na espiritual. Isang mangkok ng alak na espiritual. At 10 putahe ng karne. Buong paggalang na sabi ni Hipanpan. Auntie, kain na po kayo. Ibinuka ko ang aking mga pakpak at lumipad sa ibabaw ng mesa. Habang nakangiting sinabi na, mahusay na pamangkin. Salamat sa pagod mo. May bakante pa bang mangkok? Pamangkin. Meron po. Sa isang kumpas ng kamay ni Hipanpan, may lumitaw na isang mangkok na kristal sa mesa. Itaas ko ang isang bahagi ng aking pakpak at bahagyang tinapik. Mula sa bawat plato, lumipad ang isang piraso ng karne. At sakto ang bagsak sa mangkok na kristal. Hanggang dito lang ang kakainin ko. Ang tira, bahala na kayo dyan, mga pamangkin. May naalala akong isa pang tao, kaya lumingon ako at nagtanong. Xiao Xiu, gusto mo bang kumain? Dahan-dahang umiling si Dixiu. Sige, kung ayaw mo. Gumawa ako ng isang maliit na upuan gamit ang kapangyarihan. At masayang tumayo doon para kumain. Habang hindi nakakalimutang magpuri. Pamangking he, ang galing mong magluto, milya-milya ang layo sa luto ng master mo. Pagkasabi ko noon. Nagulat na naman ang mga tihi ng sek ng Xiaoyao. Napabulala si Hipanpan. Auntie, marunong po ba kayong magluto ng personal? Yung master nyo kasi, masiba na nga, ang pangit pa magluto. Takot ko lang na baka isang araw ay malason niya ako sa luto niya. Uminom ako ng isang lagok ng alak. Hindi ko akalain na may ganito palang side ang ating master. Inaya ni Hipanpan ang lahat na maupo. Nakakapagod ang bakbakan kanina. Kain muna kayo para bumalik ang lakas at spiritual energy nyo. Kahit na ang lahat ay naka-fasting na. Pero hindi nila matanggihan ang mainit niyang pag-anyaya. Umupo silang lahat ng pabilog sa paligid ng mesa. Nang makita ko si Dixiu na mag-isa at mukhang malungkot, dinalhan ko siya ng karne at tumabi sa kanya para kumain. Xiao Xiu, kapag gumanda na ang panahon sa labas, mag-isa ka lang ba o sasabay ka na sa amin? Sumama ka na sa amin. Sumabay ka na sa amin. Para naman kapag natigi ka, may maglilibing sa'yo. Kapag nag-iisa ka tapos napahamak ka, walang kukuha ng bangkay mo, sige ka. Tumingin ng pasulyap si Dixiu sa akin. Wala pa bang nagsabi sa'yo na ang talas ng dila mo? Kumislap ang mga mata ko sa biro. Siguro dahil sa dalas kong kumain ng luto ni Master. Nanunuot na ang lason hanggang buto. Sabay na tayong maglakad, ha? Ganoon na lang, settle na tayo. Huwag kang mag-alala. Ang sect ng Xiaoyao namin ay isa sa mga matitino sa mga matitinong sect. Kami ang pinaka-chill at patas na sect. Kung may makuha man kaming kayamanan, bibigyan ka namin ng parte. Gaya na lang nitong bato ng Mojin. Hahatiin natin ito ng pantay-pantay sa bawat isa. Tinaas ni Dixiu ang kanyang kamay para ayusin ang dulo ng damit niyang ginulo ko. Nandito lang ako para mamasyal. Kapag napahamak kayo, hindi sigurado kung tutulungan ko kayo. Kaya hindi niyo na kailangang ibahagi sa akin ang mga makukuha niyo. At kapag ako naman ang napahamak, hindi niyo rin kailangang iligtas ako. Iwinagayway ko ang aking mga pakpak. Wala akong paki kung iligtas kanila o hindi. Pero ako, ililigtas kita. Iniligtas mo ako minsan. Kaya quits na tayo sa utang na loob. Ito ang tinatawag na magandang karma. Bahagyang humiti ang gilid ng labi ni Dixiu. Bahala ka. Narinig ang malambing na boses ni Xiuxuan. Auntie, sino po ba ang nanakit sa inyo kanina? Naku, kapag naaalala ko yan, nanggigigil talaga ako. Ilang araw ang nakalipas, nakatagpo ako ng isang babaeng cultivator mula sa sect ng Yuling, junior sister daw siya. Gusto niya akong gawing spiritual pet niya. Tumanggi ako. Kaya dinaan niya sa dahas. Inutusan niya ang mga alipores niya para hulihin ako. Takbo lang ako ng takbo. Muntik na akong malagutan ng hininga. Buti na lang nakita ko si Xiaoxiu kaya nakaligtas ako. Nagtatakang nagtanong si Kong Ling. Auntie, ang lakas naman po ng inyong weapon. Hindi niyo pa rin ba sila kayang tapatan? Tinaas ko ang pakpak ko at napahawak sa noo. Nasa foundation establishment stage pa lang ako noon. Hindi ko pa kayang kontrolin ng maayos ang weapon ko. Kung hindi, bakit naman ako magpapahabol sa kanila? May napansin si Himingyu. Gulat niyang sinabi, foundation establishment lang po kayo ilang araw ang nakalipas. Auntie, sa loob lang ng ilang araw, narating niyo na agad ang tuktok ng spirit transformation stage. Nagulat din ang ibang mga kasama. Grabe, nakakatakot naman ang bilis nito. Hindi ba't sinasabing walang kwenta ang spiritual root ni Auntie? Lahat sila ay napuno ng katanungan sa isipan.
Nagkislapan ang mga mata ni Fuxia Olin habang nagtatanong. Auntie, paano niyo po yun nagawa? Maging si Dixie ay napatingin sa kanya ng may kuryosidad. Ayos lang nasabihin ko sa inyo. Ginaya ko ang astig na forma ni Kuya Bailiksuan King habang dahan-dahang nagsasalita. Ang dahilan kung bakit mabilis tumaas ang level ko ay dahil nagsasanay ako ng Tai Reincarnation Technique. Biglang nagbago ang mukha ni Himing Yu. Iyon ba ang teknike na kailangang paulit-ulit na ubusin ang cultivation para muling mabuo ito? Tumango ako. Hindi nga nagkamali, isa ka talagang disipulo ng panganay na kuya. May alam ka nga, sabi ni Lan Liuqing. Ubusin tapos bubuin ulit. May ganoon palang teknike sa sekta natin. Tumango si Himing Yu. Ito ang pinakamataas na teknike ng ating sekta. Sa bawat pagkakataon na mawawala ang cultivation, mas lalong bibilis ang bilis ng pagsasanay sa susunod. Kung gaano kalaki ang itataas, depende na iyon sa swerte ng bawat isa. Dahil sa pagiging espesyal ang Tai Reincarnation Technique, walang sinuman sa sekta ang nagsasanay nito. Sa paglipas ng panahon, nalimutan na ang Tai Reincarnation Technique. Kakaunti na lang na disipulo ang nakakaalam nito. Aksidente ko lang din itong nalaman. Ang teknike na ito, hindi lang sa mga disipulo ng sekta natin. Kahit ibigay pa sa mga cultivator ng ibang sekta, hindi nila ito susubukan. Sa mundo ng mga immortal kung saan ang malakas ang namamayani, kapag wala kang cultivation, pwede kang mamatay anumang oras. Isa pa, ilang cultivator ba ang kayang isuko ang kapangyarihang pinaghirapan ng daan-daan o libu-libong taon? Kaya liban sa ninuno na lumikha ng Tai Reincarnation Technique, sa loob ng 10,000 taon, si Auntie Qian lang ang nagsasanay nito. Naliwanagan si Dixie sa kanyang isip, kaya pala ang tinatahak niya ay ang daan ng sirain muna bago bumuo. Ang tingin ng lahat sa akin. Biglang nadagdagan ng respeto. Gumagalaw-galaw ang labi ni Lee. Kaya pala tuwing nakikita si Auntie sa sekta, kung hindi ki-refining, nasa foundation building stage lang ang cultivation niya. Akala ng lahat ng mga disipulo ay hindi ka masipag magsanay, na mahilig ka lang kumain at tamad, at puro laro lang ang alam. Napasinghal ako. Alam ko rin na tinatawag niyo akong matabang patay na pato sa likuran ko. 8 ulo ang sabay-sabay na umiling ng mabilis. Tumingin ako kay Lee. Pamangking Lee, hindi mo ba ako tinawag ng ganoon? Di ba malaki ang galit mo sa akin? Nanigas ang liig ni Lee at sinabing, may reklamo nga ako sa iyo. Pero kailanman ay hindi kita tinawag sa pangit na bansag na iyon. Sige, maniniwala muna ako sa iyo. Isang malaking kamay ang biglang humawak sa likod ko. Pinisil-pisil ito ni Dixie at sinabing, medyo mataba nga, hindi ka nila pinagbibintangan. Ah, ipinagpag ko ang mga pakpak ko para paluin siya. Makapal lang ang balahibo ko. Balahibo lang. Umiti lang si Dixie at hindi na kumibo. Lumipas ang 2 pang oras. Sa wakas ay tumigil na ang ulan at kulog sa labas. Tumayo ang grupo sa paanan ng bundok. Matapos pakainin ng mga pamangkin ng kung ano-anong spiritual fruit at elixir. Bumalik na ang lakas ko. Inilabas ko ang woody coins. Habang mabilis na umiikot ang woody coins, ang bundok ay binalot ng ginintuang liwanag na parang mga sinulid. Sa isang kislap mata, ang bundok ay nahati. 2 ng bato ng Mojing ang nahiwa pababa. Sabi ko, dapat magtira para sa iba. Huwag ubusin ang lahat ng kayamanan. Pagkatapos magsalita, tumabingi ang lig ko. Mukha akong tuyot na tuyot at wala ng enerhiya. Nag-aalangang nagtanong si Fuxia Olin. Auntie, sad ka na naman ba? Nga, grabe naman yata lumamo ng spiritual energy ang sandata ni Auntie. Matapos itago ang bato ng Mojing, ipinagpatuloy ng grupo ang paglalakbay para maghanap ng mga spiritual plant. Ang aking higanting isda ay lulan ang lahat. Dahan-dahan itong lumilipad ng mababa. Matapos ang mahabang paglalakbay sa himpapawid. Sa wakas ay nakalabas na rin kami sa tila walang katapusang tigang na kabundukan. Sa aming harapan ay isang lunti ang kagubatan. Habang sa aming likuran ay ang malungkot at madilaw na matataas na bundok. Bumaba ang lahat mula sa higanting isda. Kami na lamang ni Dixie ang natira sa likod nito. Napansin kong tila wala siyang balak bumaba. Kaya pinaliit ko ang isda hanggang sa magkasya na lamang kaming 2. Pagkatapos ay sumunod kami sa dulo ng grupo. Si Himing Yu ang nangunguna sa paggawa ng daan. Bawat isa ay mahigpit ang hawak sa kani-kanilang sandata. Mapanuri at alerto ang lahat sa paligid. Mukhamang payapa ang kagubatan. Sa katunayan ay puno ito ng mga nakatagong panganib. Ang mga makamandag na ahas at insekto sa loob ng gubat ay matamang nakatsambamba sa kanila mula sa dilim. Matapos ang halos 15 minutong paglalakad sa kagubatan, itinuro ni Hipanpan ang isang kumpol ng halamang espiritu sa ilalim ng isang matandang puno. At tuwang-tuwang sinabi, tingnan nyo, damo ng Xianling. At mukhang 1,000 taon na ang tanda nito. Hindi nga nagkamali, ito nga ang Sumi Wonderland. Kahit saan ay makakakita ka ng 1,000 taong damo ng Xianling. Ang damo ng Xianling ay ang pangunahing sangkap sa paggawa ng Poxian Pill. Ang Poxian Pill ay ang pinaka-epektibong gamot para sa mga cultivator na nagnanais maging immortal. Dahil pinapataas nito ang sansa na magtagumpay sa pag-akyat sa langit.
Sa merkado, ang damo ng Xianling ay napakahirap hanapin at kulang na kulang ang supply. Kaya naman ang Poxianpil ay itinuturing na napakapambihira. Eksaktong ang Xumi Wonderland ang lihim na lugar kung saan pinakamaraming tumutubong damo ng Xianling. Kaya naman tuwing bubukas ang Wonderland na ito, ang mga alagad ng iba't ibang sekta, mga anak ng pamilya ng mga cultivator, at mga malalakas na rogue cultivators, ay sama-samang dumaragsa rito upang mag-agawan sa damo ng Xianling. Lumapit ang grupo sa matandang puno. Nang hindi napapansin ang nakaambang panganib, agad silang sumugod para manguha. Ang mga alagad ng sect ng Xiaoyao ay nag-umpisang lumuhod. Maingat nilang binubunot ang mga damo ng Xianling. Bigla, nagbago ang enerhiya sa paligid. Mag-ingat kayo! Sigaw ni Qian. Bulto-bultong makamandag na ahas ang tila ulan na bumagsak mula sa langit. Gumagapang at namimilipit ang kanilang mga katawan. Nakabuka ang mga bibig at nakalabas ang matatalim na pangil. Handang sumugod sa kanila, agad akong lumipad pataas. Iwinagayway ang aking mga pakpak para magpakawala ng enerhiyang espiritual. Sa isang malakas na kwak ng pato, isang buntot ng ahas na kasing kapal ng braso ang humampas sa aking palayo. Gumuhit ako ng isang magandang kurba sa ere habang tumatalsik, kasama ang ilang nagliliparang puting balahibo ng pato. Ang mga itim na ahas na ito ay hindi kalakihan. Ngunit ang kanilang lakas ay nasa antas na ng True Immortal Realm. Mga hayop kayo, sinasaktan nyo ang aming Tiso. Mamatay na kayo. Si Yan Xuexiang ay mabilis na bumunot ng espada at sumugod. Kumikislap ang talim ng kanyang espada. Nagpakawala siya ng enerhiya ng espada sa antas ng Golden Immortal. Ang mga ahas na papalapit ay nahati sa gitna sa isang iglap. Si Xiuxuan ay palingon-lingon ngunit hindi makita ang aking anino. Tumingin siya kay Dixiu na nakatayo pa rin sa maliit na isda. Kaibigan, nakita mo ba kung nasaan ang aming Tiso? Itinaas ni Dixiu ang kanyang kamay, at itinuro ang isang sanga ng napakalaking puno sa malayo. Ang 8 alagad ay mabilis na naglakad patungo sa itinuro niya. Sumigaw si Himingyu. Tiso, maayos ka lang ba? Si Hipan pa naman ay maihawak na ilang bote ng gamot. Sa hina ng cultivation ni Etif, matapos tamaan ng ahas na iyon, siguradong hindi maganda ang lagay niya. Dahil sa sinabi niyang iyon, biglang kinabahan at nanlumo ang lahat. Masyadong prangka ang bibig ni Liao. Hindi kaya. Patay na siya. Agad siyang binatukan ni Fuxia Olin sa likod ng ulo. Malas na bibig. Ikaw ang mamatay. Tiso. Muling tinawag ni Himingyu ang isa pang boses. Nang malapit na silang makarating, isang anino ang gumapang mula sa likod ng puno. Ayos lang ako. Nakasabit sa lig ko ang woody coins. Ang 2 pakpak ay kumakalo sa lupa. Ang 2 paa ay walang lakas na nakakaladkad. Ang anyong tila lumpo ngunit matatag ang loob ay pumasok sa paningin ng lahat. Nagmadaling lumapit si Hipanpan at lumuhod. Tiso, pakakainin kita ng gamot. Dapat kang magpakatatag. Gamit ang isang kamay ay tinanggal ang takip ng porselanang bote. Ibuka ang iyong bibig. Walang tigil na ibinuhos sa bibig ko ang mga gamot na pampagaling. Ang mga gintong pildoras na kasing laki ng hinlalaki. Sabay-sabay na bumuhos sa aking lalamunan. Nanlaki ang aking mga mata. Tila nalulunod habang kumakawag ang 2 pakpak. Hoy, bata! Itigil mo iyan! Narinig ang boses ni Dixiu na papalapit. Kung ipagpapatuloy mo pa ang pagpapakain, hindi siya mamamatay sa bugbog, kundi malulunod sa gamot mo at mamatay. Agad na huminto si Hipanpan sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mabilog na mukha ay napuno ng pagkapahiya. Sinundot ni Fuxia Olin ang kanyang balikat gamit ang kaluban ng espada. Napakabastos talaga. Hindi mo ba kayang maging malumanay? Pabulong na sabi ni Hipanpan. Sa sobrang pagmamadali, nakalimutan ko. Mahirap kong nilunok ang huling pildoras. Kung hindi lang mahaba ang leg ko, talagang mamatay na ako sa pagkabulatiktik. Nagbuga ako ng malalim na hininga. Salamat sa iyo, pamangking Panpan. Naranasan ko rin ang pakiramdam na ang mga gamot ay nakapila sa loob ng aking bibig. Tief, huwag ka nang magpasalamat. Itinago ni Hipanpan ang iba pang mga gamot. Nakatungo siya at hindi makatingin sa aking mga mata. Nagtanong si Himingyu. Tief, ano ang nararamdaman mo? Kanina ay medyo masakit. Pero matapos kainin ang mahiwagang gamot na ibinuhos ni Panpan, maayos na ako. Ginamit ko ang aking pakpak para ayusin ang woody coins. At hinila ang aking leg palabas mula sa butas sa gitna. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ko. Ginamit ko ang mahiwagang kagamitan para humarang. Kung hindi, baka tepok na talaga ako. Ang woody coins sa pagitan ng mga pakpak ay naglaho at nawala. Nang makitang ayos na ako, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ibinuka ko ang aking mga pakpak at lumipad sa likod ng isda para dapa. Sabi ko, Xiaoxiu, bakit hindi mo man lang ako sinalo? Hinayaan mo lang akong lumipad sa ibabaw ng ulo mo. Kumukurap ang mga mata ni Dixiu. Masyado kang mabilis lumipad. Hindi ako umabot. Sabi ni Himingyu, malakas ang amoy ng dugo rito. Kunin na ang core ng halimaw at umalis agad, para maiwasan ang anumang aberya.
Bumalik ang lahat sa tabi ng bangkay ng laso na ahas. Gamit ang matalas na balisong upang kunin ang core sa loob ng katawan. Sabi ni Qian Qian, "Pamangking Mingyu, tulungan mo akong kumuha ng kaunting laso ng ahas." Hindi na nagtanong pa si Himingyu. Kumuha siya ng isang maliit at malinaw na bote mula sa storage ring. Naglakad siya patungo sa pinakamalaking ahas na lason. At kumuha ng isang buong bote ng lason. "Ito na, Tisu." Inabot ni Himingyu ang maliit na bote sa kanya. "Wala akong storage ring. Iwan mo muna yan sa iyo." Sabi ko na nga ba. Nagulat siya at nagtanong, "Paanong wala? Ninanakaw na ng master mo." Pagkarinig nito, hindi na nangahas si Himingyu na magtanong pa. Tahimik niyang inilipat ang laso ng ahas sa kanyang singsing na imbakan. Umalis na ang grupo sa lugar na iyon. Mabilis na kumikilos ang mga anino sa loob ng kagubatan. Sa pinakahuli ng grupo, may sumusunod na isang isda. Sa likod ng isda ay may nakasakay na isang tao at isang bibe. Paminsan-minsan ay humihinto ang lahat para manguha ng mga halamang gamot na nadadaanan nila. Nang sumapit ang dapit hapon, ang gabi sa Ksumi Wonderland ay puno ng panganib sa bawat sulok. Mas mapanganib ito kaysa sa araw. Bago pa man tuluyang dumilim, nagbalak ang lahat na humanap ng matutuluyan para sa gabi. Habang dumadaan sa isang mababang bundok, nakakita sila ng malawak na taniman ng damo ng sianling sa gilid ng bundok. Ang mga luntiang dahon nito ay hugis puso. Sumasayaw sa ihip ng hangin sa ilalim ng papalubog na araw. Ang gwapong mukha ni Kong Ling ay nagpakita ng masayang ngiti. Napakaraming damo ng sianling. Habang wala pang tao, bilis, hukayin na natin. Excited na sumugod ang lahat. Ngunit bigla silang napatigil sa gitna. Kumunot ang noo ni Himingyu. May ibang tao. Pagkatapos niyang magsalita, may lumitaw na grupo sa tuktok ng bundok. May 10 tao sila lahat-lahat. Pare-pareho silang nakasuot ng asul at puting uniforme ng sekta. Napahigpit ang hawak ni Yan Sweksang sa kanyang espada. Sek ng Wanxiang. Nakakainis na mga array master. Nasa tuktok sila ng bundok kaya maganda ang kanilang pwesto. Nakita rin nila ang damo ng sianling sa ibaba. Ang leader nila na si Song Wengxin ay nakalagay ang isang kamay sa likod. May ngiti sa kanyang mukha. Mga kaibigan mula sa sek ng Xiaoyao. Anong pagkakataon nga naman? Ang nakakita ay may parte. Huwag na tayong mag-away. Ano sa tingin niyo kung hati tayo ng mapayapa? 50 na hachian. Sa ganitong paraan, hindi na mababawasan ang lakas natin. At wala pang masasaktan. Napangisi si Li. Mas malakas kami sa inyo. Bakit kami makikipaghati sa inyo? Sa tingin niyo ba tanga kami? Ang galing niyo talagang dumiskarte. Kung mas mahinang sekta ang nakatagpo niyo, makikipaghati pa ba kayo ng patas? Mas lumapad ang ngiti sa mukha ni Song Wengxin. Ibig sabihin ba niyan ay gusto niya ng gulo? Kung gayon, pagsabi niya nito, bigla siyang umatake. Itinulak niya pasulong ang kanyang kanang kamay na nasa likuran kanina. Isang bilog na magic array ang lumitaw sa kanyang palad. Bumukas ang mga layer ng magic array. At hindi mabilang na mga palasong yelo ang lumipad patungo kina Himingyu. Song Wengxin. Wala kang modo. Habang nagsasalita, winasiwas ni Hipanpan ang kanyang espada para tabasin ang mga dumarating na palaso. Sabi ni Himingyu, gumawa ng depensa. Hindi nga nagkamali, si Song ay isa sa pinakamahusay na array master ng henerasyong ito. Kumilos na rin ang ibang mga array master ng sect ng Wanxiang. Gumamit sila ng mga hand signs para bumuo ng mga magic array. At umatake mula sa malayo. Dahil umatake sila ng walang babala, nakuha nila ang bentahe sa simula. 3 array master ang sinamantala ang kaguluhan. Ginamit ang mga anting-anting para maglaho at itago ang kanilang sarili. Sila ay papalapit na kay Qian Qian. Habang sinasangga ang mga atake, biglang sinipa ang maliit na isda palabas ng labanan. "Umalis ka rito. Huwag kang maging pabigat sa amin." Nagmamadali akong kumapit sa paa ni Dixie. Para hindi ako tuluyang mahulog. Tumalsik kaming dalawa sa paanan ng bundok dahil sa sipang iyon. Galit na galit ang maliit na isda dahil ngayon lang siya nasipa ng ganoon. Todo paypay ang buntot niya, gusto niyang sumugod pabalik para gumanti. Mabilis akong humarang sa harap niya. Ginamit ko ang maliit kong ulo para pigilin ang ulo ng isda. Huwag kang pairal sa bugso ng damdamin. Iniisip lang nila ang kaligtasan ko. Ako ngang amo mo, kahit hinampas ng buntot ng ahas kanina ay hindi nagalit. Isipin mo na lang na nakipaghalikan ka sa talampakan ng sapatos niya. Behave ka lang. Huwag na magalit. Ang itim na ulo ng isda. Buong lakas na lumingon sa kabilang panig. Hinimashimas ko ang ulo nito. Bahagyang ikinampay ang mga pakpak at ibinalik siya sa loob ng katawan ko. Tumingala ako kay Dixie na nakatayo sa ere. Xiao Xiu. Pansamantala ay hindi muna tayo sasakay sa isda, ha? Kailangan din nating igalaw ang ating mga binti. Baka kalawangin ang mga ito. Dahan-dahang bumaba si Dixie sa lupa. Lumipad ako at tumayo sa ibabaw ng boots niya. Xiao Xiu, yumukod ka. Masyado kang matangkad, masyadong agaw pansin. Kapag napansin nila tayo, baka bombahin din tayo ng formation nila.
Magtago tayo doon sa mababang kumpol ng mga puno. Itinuro ng pakpak ko ang isang kumpol ng mga puno sa malapit. Hinila ko ang laylayan ng damit niya at nagmadali. Bilis, bilis. Naglakad si Dixie patungo sa mga punong itinuro ko. At yumuko sa likod ng mga ito. Inungos ko ang maliit kong ulo para tingnan ang sitwasyon sa bundok. Sinalan Liu Qing at Kong Ling ay nakulong sa loob ng formation. Ang nakakalitong formation ay umiikot sa ere. Sunod-sunod ang mga atake ng mga palasong yelo, bolang apoy at talim ng hangin. Binilang ko sila hanggang sa huli. Nilingon ko ang ulo ko ng bahagya. Saan napunta yung 3 pang tao? Hindi makalapit si Himingyu sa kanila. Wala silang magawa sa mga ito sa ngayon. Isang saksak lang ni Yan Shuexiang, durog ang mga dumarating na palasong yelo. Talagang nakakainis ang mga master ng formation. Biglang napansin ni Fuxia Olin na may mali. Bakit parang bumabagal ang daloy ng spiritual energy ko? Anong nangyayari? Isang kumpol ng ulap ng kidlat ang namuo sa itaas ng formation. Isa-isang bumagsak ang mga kidlat ng langit. At may tiyak itong mga target na inaatake. Sina Kong Ling at Lan Liu Qing, pagkalabas sa formation, ay hinabol agad ng taga ng kidlat. Bigla silang nakaramdam ng pagsisisi. Sana pala ay nanatili na lang silang nakakulong sa loob. Kahit ang mahinahong Siksi Yuksuan ay nayamot na rin sa formation. Iminuwestra niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang saksak sa langit. Ang liwanag ng espada na mailakas ng Jingxian middle stage. Sinalubong ang bumabagsak na kidlat ng langit. Winakasan ng enerhiya ng espada ang kidlat. At tumama ito ng diretsyo sa formation. Nagkaroon ng mga lamat ang formation dahil sa tama ng enerhiya ng espada. Kasabay ng tunog ng pagkabasag. Nawasak ang formation. Nawala ang ulap ng kidlat. Napaatras si Lan Ruoying ng isang hakbang. May bahid ng dugo na lumabas sa gilid ng kanyang labi. Sa gitna ng pagkakataon habang iwinawasiwas ni Xi Yuksuan ang espada para wasakin ang formation. Inatake siya ni Song Wengxin. Dosena-dosenang matutulis na yelo ang sabay-sabay na sumugod sa kanya. Nasangga ni Xi Yuksuan ang karamihan. Ngunit may 3 matutulis na yelo ang hindi na niya naharang. 2 sa mga ito ang nakasugat sa kanyang braso. Ang pangatlo naman ay tumago sa kanyang kaliwang balikat. Hindi pa siya nakakahinga ng maluwag. Ay umatake na naman si Song Wengxin. Junior Sister Yuksuan. Mabilis na nag-teleport si Himingyu sa harap niya. Isang iglap lang, nadurog ang mga papalapit na tusok ng yelo. Salamat, Senior Brother Himingyu. Sabi ni Xi Yuksuan. Dahil sa Spirit Control Formation. Napipigilan ang cultivation ng lahat. Hindi natin mailabas ang tunay nating lakas. Palagi tayong dehado at nasa depensa lang. Sabi ni Dixie habang nasa likod ng mga puno. Kung itutuloy nyo ang ganitong laban, tiyak na matatalo kayo. Sabi ni Senior Brother. Tumakas na raw kapag hindi na kaya. Pero, ibahahin natin ang usapan. Gusto ko ang humaharap sa hamon. Tahimik akong gumapang papunta sa kinalalagyan ng damo ng Xianling. Noong una, maingat na maingat ako dahil baka mabisto. Pero kinalaunan, na-realize ko na parang hangin lang pala ako rito. Walang pumapansin sa akin kahit konti. Kaya taas noo akong lumakad papunta sa harap ng damo ng Xianling. Ang mga woody coins na kasing laki ng barya ay bumaon sa lupa. Sumigaw ako. Mga pamangkin. Tapos na ang warm-up, tara na. Nalito ang 8 disipulo at hindi naintindihan ang nangyayari. Pero hindi nagtagal, nalaman din nila. Ang damo ng Xianling na dapat ay nakabaon sa lupa. Ay biglang lumutang kasama ang mga puti. Ang gilid ng bundok ay parang nabalatan. Nalantad sa hangin ang basang puti. Nakita ng lahat ang damo ng Xianling na lumilipad sa langit kasama ang isang pato. Ngumiti ako ng nakakaloko. Ang formation ng sect ng Wanxiang ay parang magic show, ang galing. Dapat itong gantimpalaan. Iwinagayway ko ang aking mga pakpak, at 10 woody coins ang lumipad palabas. Napakabilis ng galaw ng mga woody coins. Sa isang kisap mata, nasa harap na sila ng mga disipulo ng sect ng Wanxiang. Bago pa man sila makapag-react, ang mga woody coins ay parang mga palad na humampas ng malakas sa kanilang mga mukha. Walang mintis ang 10 woody coins. Isang malakas na sampal para sa bawat isa. Malinaw na bumaon ang marka ng woody coins sa kanilang mga pisngi. Nang makuha ang gusto, takbo na. Bumalik sa tabi ko ang mga woody coins. Ang mga sampal na iyon ay nanggulo sa konsentrasyon ng mga formation masters. Napatigil ang pag-atake ng formation dahil sa istorbo. Dahil dito, nakatakas si Himingyu at ang 7 pa. Hindi na sila nakipagtagal pa at lumipad palapit sa akin. Iwinagayway ko ang aking pakpak kay Song Wengxin. Kasama Song, di ba? Sa susunod, bibigyan pa kita ng maraming barya. Hanggang sa muli, ang higanteng woody coin sa ilalim ng puti ay mabilis kaming binuhat pababa ng bundok. Sinundo namin si Dixie. At gamit ang mga ulap, mabilis kaming naglaho na parang usok. Galit na napasigaw si Song Wengxin. Buwisit! Ah! Saan galing ang patong iyon? Sabi ni Shen Dongyu habang hawak ang kanyang namamagang pisngi. Tumakbo siya paakyat mula sa paanan ng bundok. Akala ko mahina lang ang cultivation niya. Inakala ko na isa lang siyang maliit na halimaw dito sa Wonderland. Naging kampante ako. Sabi ni Lan Ruoying. Parang naaalala ko.
Tinawag niyang mga pamangkin ang mga disipulo ng sect ng Xiaoyao kanina. Malamang disipulo rin siya ng sect ng Xiaoyao. Nababaliw na ba ang sect ng Xiaoyao? Tumatanggap sila ng pato bilang disipulo. Nang maisip na nasampal siya ng isang patong nasa God Transformation Stage. Napangwingway sa galit si Song Wengxin. Lintek na pato, wag na huwag kang magpapakita sa akin. Kundi, gagawin kitang patong pinatuyo. Samantala, sa kabilang dako, inilabas ko ang aking divine sense para maghanap ng matutuluyan. Mabilis na kumalat ang aking divine sense sa paligid. Nanliit ang aking mga mata, at kinontrol ang mga woody coins papunta sa isang bangin.